Good morning, Sir Kirby. Good morning, Pilipinas. At narito na nga po ang latest sa lagay ng ating panahon. Dalawang weather systems ang umiiral sa bansa ngayon. Una nga po, itong tinatawag natin na diffuse tail of a cold front na nakakaapekto. Dito po yan sa may Central Luzon. At pangalawa naman po, ito po yung trough ng low pressure area na nakakaapekto naman sa Mindanao. Ito po yung mga kaulapan na nakikita po natin. Yan nga po, yung mga puti po na yan sa MTSAT imagery. Yan nga po yung trough ng low pressure area. Unahin po muna natin ang pag-discuss sa diffuse tail of a cold front. Kapag sinabi nga pong diffuse, ibig sabihin naputol na po yung buntot ng cold front at naging manipis na po yung mga kaulapan, pero ganun pa man, it will still bring rains dyan po yan sa Aurora at sa Quezon. Ang trough naman po ng LPA ay magbibigay naman po ng light to moderate rain showers and thunderstorms. Dito po yan sa may Caraga region. Kapag sinabing trough, ito ay extension ng kaulapan ng LPA na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Pag-asa Weather Forecaster June Galang, itong LPA na ito ay may posibilidad na pumasok sa ating par. Pero ganoon pa man, wala namang dapat alalahanin dahil maliit lang umano ang tsansa na ma-develop ito bilang isang bagyo. At alright mga kababayan, para naman po bigyang lagay po tayo ng gabay po ng panahon po natin sa ibang bansa, ibang bahagi po natin bansa, dito po yan sa Cagayan, sa Ilocos at sa Cordillera, asahan po natin ng light rains, habang dito po sa atin sa Metro Manila at sa titirang bahagi lang po ng ating bansa, asahan po natin ang fair weather maliban po sa isolated rain showers and thunderstorms. Magdala po tayo ng payong dahil ngayong umaga magiging maaliwalas at mainit ang ating panahon, pero pagsapit ng hapon at gabi makararanas na po tayo ng mga pag-ulan. Dahil nga po yan sa mga isolated rain showers and thunderstorms. At yan nga po ang aasang lagay ng weather this Tuesday, December 10. Magbabalik po ang ating ulat panahon makalipas ang isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Alright, para nga naman po sa mga magbabakasyon ngayong araw o di naman kaya mga naka-leave sa office na may pupuntahan, silipin po natin ang lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Tayo yung mag-temperature check. Unahin po natin dito sa Luzon, sa SBMA, mataas pong temperatura, meron tayong 24 to 33 degrees Celsius. Habang sa Baguio City, mababa po ang ating temperature, meron tayong 15 to 23 degrees Celsius. Puntahan po natin ang Visayas, Iloilo at Bacolod, mababa po ang temperatura, meron tayong 25 to 31 degrees Celsius. Habang sa Metro Cebu, Tacloban, mataas pong temperature dyan, meron tayong 25 to 32 degrees Celsius. At bilang panguli sa Mindanao, Cagayan de Oro, mababa po ang temperatura, meron tayong 24 to 31 degrees Celsius dyan. At sa Mindanao po, sa Zamboanga, pinakamababa or rather, pinakamataas ang temperatura, meron tayong 25 to 33 degrees Celsius. At mga kababayan, bigyan po natin ng tulong ang ating mga kapwa na nasa lanta ni Bagyong Yolanda sa pamamagitan ng Oplan Trabaho. Ito nga po yung mangyayari sa darating na December 15, dyan nga po yan sa Quirino Grandstand, Rizal Park, Manila. Again, ito pong job fair na ito para po lamang sa mga Yolanda survivors. So please spread the word, sabihan po natin yung ating mga kababayan na naapektuhan ni Bagyong Yolanda na sa gayon, makatulong ito sa kanilang mabilis na pagbangon. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Antabayanan po susunod kong ulat mamayang 10 o'clock. Dito lamang po yan sa People's Television. At your service po, New Weatherman, Ari Bayona. Magandang umaga. Balik sa iyo, Kirby.